kailangan natin at foundation sa buhay natin. We need to abide in Christ. Kaya mga kapatid, dapat ngayong umaga maging malinaw sa atin, Lord, ikaw muna yung dapat maging una sa buhay ko. Nakita ko yung mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak ko, kaibigan ko, hindi ikaw yung una sa kanila. Ma-share ko nga ikaw sa kanila. Di ba po? Ma-share mo na kailangan nila yung missing piece sa buhay nila, ang Panginoong Yesu Cristo. Di ba po? Ano po ang sabi ng John chapter 15 verse 5? Pwede po buksan natin. John chapter 15 verse 5. Basahin ko po Sabi po ng John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. Dito po muna tayo. I am the vine, ye are the branches. Ang nagsasalita po dito ang Panginoong Jesus. At ito po, it is a confirmation. Paghahayag ng Panginoon, it is a statement. Sabi ng Panginoon, ako ang baging, ako ang puno, kayo ang sanga. Tama po? It is a confirmation of function. Ito yung pag kino-confirm ng Panginoon kung ano yung status natin sa Kanyang harapan. Tama po? Na tayo ay branch sa Kanya at siya ay ating puno. Diba? At alam natin ang ginagawa ng puno sa sanga. Lalo na, kasi ang binabanggit dito, more specifically, yung mga vines, yung mga gumagapang, mga baging. Nakakita na ba kayo ng sanga ng grapes o sanga ng sitaw na kapag itinusok mo, tutubo na? Hindi. Kailangan ng branch, meron siyang vine. Meron siyang kinakapitan na, kinukonektahan na vine, na puno o ng baging. Mga kapatid, yun ganun tayo inilalarawan ng Panginoon. Para tayong electric fan na hindi tayo gagana kung hindi tayo nakasaksak. Diba? Kahit ang electric fan, 3 pa yung, 10 pa yung hélice niyan, wala yung kwenta kapag hindi yan nakasaksak sa saksakan. Hindi yan gagana. Ganun din tayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, siya ang vine, tayo ang branches. Diba po? Kaya, mahalaga na tayo ay nakakonekta sa Panginoon. Nakakonekta tayo dahil nasa Kanya yung nutrisyon. Hindi kung saan-saan tayo nakakonekta. May mga nakakonekta kasi. Nakakonekta sa chismisan. May nakakonekta sa barkada. Nakakonekta sa computer, sa ganito, sa ganyan. Iba-iba kinokonektahan. Oo, parang jumper. Oo, nakiki-jumper ka lang pala. Pero, wala pa ng tamang koneksyon sa Panginoon. Sayang yung mga koneksyon na yan, mga kapatid. Kailangan natin magkaroon ng foundation muna sa Panginoon. Bakit? Kasi bilang isang sanga, wala tayong magagawa kung wala tayo sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya, mga kapatid, bilang sanga, we get nutrition from the vine. We get support from the vine. Diba? At tatandaan po natin, ang buhay lamang na masaya ay ang buhay na nakakonek sa Panginoon. Ang buhay lamang na masaya, ang buhay na nakakonek sa Panginoon. Ang buhay lamang na kontento, ang buhay na nakakonek sa Panginoon. Ang buhay lamang na nagfulfill yung desires ay ang buhay na nakakonek sa Panginoon. Kaya kailangan nakakonek tayo sa Panginoon. Minsan, kaya pala hindi tayo nagkakaintindihan, yung isa hindi nakakonek sa Panginoon. Diba? At bilang nasa isang pamilya, tayo ay tumulong para yung mga kasama natin sa tahanan, nakakonek din sa Panginoon. Kapag lahat tayo nakakonek sa Panginoon, nagkakaintindihan tayo. Kaya pala, Brother Lester, ang hirap-hirap ko palang sabihan yung mister ko pagdating sa ganito, sa ganyan, ang sakit sa ulo. Diba? Bakit? Kasi hindi nakakonek sa Panginoon Ang mahirap pa dyan, pare-pares kayo hindi nakakonek sa Panginoon. Kung saan-saan kayo nakakonek. Diba? Iba-iba kayo ng ginagawa. Pero pag iisa kayo ng prinsipyo, iisa kayo ng kinokonektahan, iisa kayo ng nagdumadaloy sa inyo, nagkakaintindihan kayo. Hindi na mahirap sa inyo ang tithes and offering. Kasi iisa kayo ng Panginoon Diba? Mga kapatid, kailangan natin makakonek sa Panginoon. We need
connection from the Lord. Nandiyan pa po kayo? We need connection from the Lord. Sabi po tuloy po natin yung verse 5. Sabi po dito, He that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit. Hindi lamang dahil nakakonekta tayo, nakakakuha tayo ng nutrition mula sa Panginoon. Hindi lang yun ang pangako niya. Ang pangako ng Panginoon, pagbubungahin tayo. Amen. Di ba po? Ang ganda mangako ng Panginoon. Hindi yan parang hindi yan parang pautangan. Pag napautang ka, tumutubo pa, lugi ka pa. Hindi. Pag kumonek ka sa Panginoon, pinagpapala ka na, pinagbubunga ka pa. Amen. Kaya kapag nakita mo yung isang mananampalataya, bakit ganyan yung pagpapatawad mo? Napakalago. Pinagbubunga ng Panginoon. Amen. Bakit ganyan yung pagturing mo sa pagbibigay? Napakalago. Pinagbubunga ng Panginoon. Amen. Bakit ganyan yung loob ng tahanan nyo? Ang sarap uwian. Amen. Kasi pinagbubunga ng Panginoon. Amen. Dahil iisa kayo ng connection. At ang Panginoon po yun. Amen? Sabi ng bandang uli, for without me, ye can do nothing. Amen? Ang sarap kaya na meron tayong connection sa Panginoon. Amen. Diba? Pag sabi kasing connection sa Panginoon, relasyon ito eh. Amen. Meron kang relasyon sa Panginoon. Kilala mo ang Panginoon personally. Kasi araw-araw mo siyang ka-fellowship. Araw-araw talagang binagkakaloob ng Panginoon yung nutrisyon, yung saya ng buhay. Diba? At pwede ba yung ikaw ay pinapasaya ng Panginoon, hindi ka pa pagpapalain ng Panginoon? Hindi po! Hindi ganun ang Panginoon. Kapag ikaw ay binigyan ng nutrition ng Panginoon, ng kasiyahan, ng contentment, ng peace, hindi pwedeng hindi ka niya pagpalain. Yan ang blessing ng Panginoon. Hindi lang emotionally, hindi lang physically, pati spiritually. Diba? Lahat nasa Panginoon. Amen po? Amen. 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 So number 1, Brother Lester, yun pala ang paraan para tayo ay ma-enjoy natin yung buhay na ito. Ang buhay ay maging meaningful. Ang buhay ay maging masaya. Ang buhay ay maging maayos kapag tayo ay nakakonect sa Panginoon. Number 1 is abide in Christ. We need personal relationship with Christ. Diba? We need connection with Christ. Number 2. Nandiyan pa po kayo? Number 2 is get wisdom. Get wisdom. Alam niyo po, sa unang 30 taon sa buhay ng isang tao, ang tao gumagawa ng mga major decision sa buhay niya. Anong sabihin, Brother Lesson, ng major decision? Pag sinabi kong major decision, karaniwan ito mga desisyon na minsan pangmatagalan, minsan panghabang buhay. Tulad ng sa loob ng 30 years ng buhay natin, gumagawa tayo ng sarili nating identity. Kaya ngayon mga kabataan, may tinatawag na identity crisis. Diba? At dito pa, nagbibuild tayo ng mga kaibigan. Tama? At dito pa ay pumipili tayo ng ating career path. Pinipili natin kung ano yung gusto nating tahaking profesyon habang tayo tumatanda. Kaya nga, sa mga kabataan, nasa kanila yung malaking responsibilidad na magdesisyon sila para sa kanilang hinaharap na pagtatrabaho. Diba? At meron pa pong isa. Gumagawa, means, sa loob ng 30 years na to, karaniwan, di ba ito yung panahon na nag-aasawa? Di ba, Brother Paulo? Sumubra ka pa, di ba? Di ba? Sa loob ng 30 years na buhay ng tao, we make major decisions sa buhay natin. Kaso nga lang po, merong problema. Ano po yung problema na ito? Ang problema po, sa loob ng 30 years, first 30 years sa buhay ng tao, kulang tayo sa karunungan. Kulang tayo sa wisdom. Kaya nga ang tao, pag nagdesisyon, madaling magkamali. Bakit? Kasi kulang tayo sa wisdom. Ang nature natin, magkamali. Di ba meron nga kasabihan, to err is human. Ang magkamali ay tao. Kaya nga, nature natin, at malaki ang posibilidad na tayo ay magkamali. Isipin natin, ilan na ba ang mga tao ang nasira ang buhay dahil nakapili ng maling kaibigan?
Tama po? Ilan na bang mga tao ang inaayawan at maraming kagalit kasi mali yung napili nilang identity? Mali yung nasamahan nilang impluensya. Di ba po? Ilan na bang mga kabataan ang nagkamali ng kanilang gustong tahakin? Pag tinanong mo, ano bang gusto mong maging pala? Gusto kong maging engineer. Eh bakit kumuha ka ng pagtiteacher? Eh kasi nandun yung girlfriend ko. Eh kasi maganda yung uniform. Eh kasi ganito yung impluensya. Eh kasi sabi nila ganito. Eh kasi sabi nila ganyan. Eh kasi sabi nila ganyan. O ngayon, gusto mo palang mag-engineer, maging engineering ka ulit. Diba? Minsan, kapag nagdidesisyon tayo, nagiging mali yung pagdesisyon natin. Kasi kulang tayo ng karunungan. Kulang tayo ng kaalaman. At ang pinakamatindi pa po, yung bandang huli, yung pag-aasawa. Ilan na ba ang mga tao ang nagkamali sa pag-aasawa? Kung alam ko lang, linya na yan talagang mula noon hanggang ngayon, hindi pa po yan natatapos. Uso yan lagi. Oo, every year uso yan. Kung alam ko lang na ganyan ka, talaga naman. Nag-long suffering ako. Oo, ang tagal kong nagsasuffering, long suffering talaga. Ha? Kung alam ko lang ganyan ang ugali mo, talaga naman. Kasi sometimes, we lack wisdom. Si Brother Lester naman, kung makapag-example ka, alam mo, nag-asawa na. Diba? Pero hindi naman kailangan ma-experience mo muna. Pwede kang matuto sa experience ng iba. Amen. Pwede kang matuto sa salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga na ang bawat mananampalataya nag-church. Dahil sa church nakakapakinig ka ng salita ng Diyos. Dahil kailangan mo ng wisdom mula sa salita ng Diyos. Meron ba dito makapagtataas ng kamay? Brother Lester, di ko kailangan ng salita ng Diyos. Wala po. Lahat tayo, kailangan natin ng salita ng Diyos dahil nagdidesisyon tayo eh. Mula noon hanggang ngayon, hanggang tayo tumanda, nagdidesisyon tayo. Mga kapatid, mga kabataan, ilan na bang mga kabataan ang narunong sa maling barkada? Diba? Ilan na bang kabataan ang napamali ng desisyon dahil kulang ng salita ng Diyos? Diba po? Andiyan pa po kayo? Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Kabataan, kung naririto ka ngayon sa church at nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, magpasalamat ka. Amen. Magpasalamat ka. Kasi hindi lahat nakakapakinig yan. Amen. Hindi lahat meron ng wisdom na nakukuha mo ngayon. Amen. Hindi lahat ay nakakapagbasa ng Bible tulad mo. Kung ano ang sunod at sayaw sa sanlibutan, yun ang sayaw ng kanilang pagdesisyon. Di ba? Mga kapatid, kailangan natin ang wisdom mula sa salita ng Diyos. Kaya minsan, ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin eh. Anak, ito yung plano ko sa iyo na magiging career path mo. Anak, ito yung plano ko sa iyo, ganito yung magiging plano ko. Ayan, ang ganda. Diba? Naano ko na, naplanado ko na lahat eh. Pero dahil nagkulang ng wisdom at mali yung impluensya na nag-impluensya sa pagdidesisyon, sayang yung plano ng Panginoon, di ba? Di ba? Kaya mga kapatid, mahalaga yung tinatawag nating desisyon. Mga kapatid, hindi kailangan na magkamali tayong desisyon. Di ba? Hindi kailangan. Pwede tayong gumawa ng desisyon na ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Pwede po tayong gumawa ng desisyon na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ng Proverbs 19 verse 8, buksan po natin sa Proverbs chapter 19 verse 8. Sabi po ng Proverbs chapter 19 verse 8, He that getteth wisdom loveth his own soul. Tama po? And he that keepeth understanding shall find good. Ngayon, tingin po muna tayo sa may bandang umpisa. He that getteth wisdom loveth his own soul. Siya daw na kumukuha ng karunungan, minamahal niya ang kanyang sarili. Totoo kaya ito? Paano mo masasabi na minamahal mo ang sarili mo? Mapapaisip ka, paano ko masasabi na minamahal ko ang sarili mo? I love me daw, sabi ni Sir Ron. I love me, gano'n.
Pag sinabi natin minamahal natin yung sarili natin, binibigay natin yung best para sa sarili natin. Tama po? At iniiwas natin yung sarili natin sa worst. Yes. Amen. Pinipili ko yung best para sa sarili ko at iniiwas ko yung sarili ko sa worst. Right. Minamahal ko yung sarili ko. Ngayon, paano ka pipili ng bagay na best para sa iyo? At iiwas mo yung sarili mo sa worst. Kailangan mo ng karunungan. Amen. Kailangan mo ng wisdom. Kasi kung wala kang karunungan, hindi mo madediscern kung ano yung best. Kala mo ito, best na to. Kala mo susunod, may best na naman. Kala mo ito, best na naman. Pero kung wala kang karunungan mula sa Panginoon, lahat yan best para sa'yo. Pero merong isang best na binigay ang Panginoon. Kaya mahalaga na meron tayong karunungan para maibigay natin yung best para sa sarili natin. Di ba po? Amen. We need wisdom. Ngayon, tanong. Where can we get wisdom, Brother Lester? Where can we get wisdom? Sabi ng Psalms chapter 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Sabi ng psalmist, ang salita ng Panginoon ay ilaw sa kanyang daanan, diba? Ibig sabihin, we can get wisdom from the Word of God. Amen. Amen po? Amen. Amen. We can get wisdom from the Word of God. And we can get wisdom from godly counsel. Kailangan natin ng tamang payo. Mga kapatid, kung magdedesisyon ka para sa iyong buhay, una dapat hinihingi mo yung payo ng iyong mga magulang. No? Mga kabataan, nandiyan po kayo mga kabataan. Kung magdedesisyon ka, kung ano yung pipiliin mong puso, humingi ka ng payo o guidance sa iyong mga magulang. Kung alam mo na magdedesisyon ka ng isang malaking desisyon, humingi ka ng payo sa iyong pastor. Amen. Tama po? Amen. Kung mag-aasawa ka na, humingi ka ng payo sa mga nag-asawa na. Lalo na yung mga Kristiyanong may